Oh, ito mga sa CCTV operator. Pag may na monitor kayo ng ganito, yung palinga-linga na yan, yung naka-jacket, yung suspect yan. Pickpocketers yan. Mayroon pa yung kasabwat. Yung target nila yan, yung babae na pumapasok. Ayan, nag-uusap na sila na magkasabwat. Yung may kulay maroon na sombrero, kasabwat yan. Tirahin nila yung target nila, yung nakaitim na babae, wallet ang titirahin. Tayo ngayon, dagdag knowledge na naman. Kamusta kayo mga Siergo na naka-delta sa buong Pilipinas? Mabuhay kayo. Ito ay pang-refresh lang po ito sa atin. Naturo na po natin itong sa episode 4 natin ang mga modus operandi tsaka sa pag-case file ng kaso. So mayroon pang po karagdagan doon sa ating kaya may episode 5 po tayo para mapunuan natin kung ano yung kulang natin doon sa ating episode 4. Ano ba ang main function ng security guard? Ang main function ng security guard ay to protect life and property. Diba mga 5'9"? Alam niyo yan. Kasi nag-training ka. Professional natin yan. So, totoong mga matatapang talaga ang mga SG kasi lumalaban yan sila kahit nag-iisa lang. Gilid talaga. Dalawa lang sila lumalaban yan, hindi ang umaayaw sa labanan. Mas matapang pa yan sila sa mga sundalo at sa mga pulis. Ang mga militar ay may doktrina yan sila. Bago yan sila sa lulusob ng kalaban, kailangan naka times 3 sila doon sa kalaban na na mission nila na i-accomplish. Mission accomplish. So, ganon din tayo mga frontliner sa ating duty. Kailangan may accomplishment tayo para may ipapakita tayo sa ating mga kliyente na gumagawa tayo ng ating tungkulin. Hindi na natin ito patatagilin. Mabilis lang itong video na ito. Panoorin nyo. Ito ay madalas nangyayari kapag mga naka-duty kayo sa mga mall, mga convenience store. Yan, itong salisi, pickpocket, packeter, budol-budol, fraud. Ito, na-discuss ko na itong mga modus operandi. Ano nga pala itong modus operandi or modus operandi? Ang modus operandi ay ibig sabihin nito ay kaparaanan sa paggawa ng krimen or system sa paggawa ng krimen. Sistema ito. So ano ang itong qualified thief tsaka thief, ito yung ito yung focus tayo dito kapag tayo ay naka-duty. Kasama talaga yan kapag tayo ay naka-duty sa ating mga EOR. Itong QT kasi involved dito yung empleyado na discuss ko na. Ang QT or qualified thief, ito ay is an offense committed if you steal things through the person whom he is trusted to have access to into it. So, ibig sabihin, parang pinagkatiwalaan tayo, sinira nila yung trust, nagtiwala sila, inabuso nyo ang tiwala ng inyong kliyente.
Itong tip naman, simple tip, is the taking of property without the consent of the owner and with intent to gain. Ito, simple tip lang ito, mababa lang yung ano kasi nito, ang piyansa, nasa 10K lang. Itong qualified theft, ito na na-discuss ko na ito doon sa pang-apat na episode natin, na ang pinakamababa ng piyansa nito ay sa 24,000. Ganoon. Itong simple tip lang, o itong mga shoplifter, theft lang tong kaso nila, kaya 10K lang. Kaya ginagawa nila itong hanap buhay kasi mababa lang ng piyansa. May nag-handle sa kanila ito na financier, tinutubos lang yan sila. Kapag itinubos nila, mas malaki pa uli yung kapag nakalaya na sila, mas malaki pa yung makukuha nila uli. Makakabawi sila kasi hanap buhay nila ito. So itong salisi, pickpocket, panoorin itong mga video. Aware kayo dito, mga covert guard, civilian, mga SAG, CCTV operator. Ayan, kung maano ka, magaling ka magtanda ng mga mukha ng mga pickpocketers na yan, mga salisi, malalaman mo yan ng mga galaw nila. Itong naka-jacket na ito yung suspect na pickpocketers. May kasabwat pa yan, hindi lang nag-iisa yan. Kadalasan pa nga, ginagamit nilang minor, bata. Ginagawa nilang career. Huwag kayong magtiwala. Kahit bata yan tumalapit sa inyo. Sa mga paalala, sa mga customer natin na nagsa-shopping. Huwag kayong magtiwala sa bata. Matindi yan. Ginagamit nilang mga sindikato yan. Ginagawa nilang career yan. Kasi ang bata, walang kaso. Pag yan nahuli nila, hindi nakukulong. So, yan, yung target nila, yung nakaupo. Titirahin nila yan. Mamaya, pag nakachempo sila. Isang lookout, isa yung taga-tera. Tapos, isa yung taga-cover. Iba yung career. Yan. Didikitan niya yan. Yung naka-black na babae na may backpack sa likod. Ayan na, sinalubong na. O, kita mo, tumalikod, hindi yan humaharap. Tumalikod dyan. Yan, titira sana siya, biglang umikot yung babae. Hindi niya natimpuhan. Dyan siya natitirahin. Yan, gigit-gitin nila yan dyan mamaya sa corner na yan. Ayan, ito. Yung kasabwat na ito, naka-maroon na sombrero. Ito yung titira, yung naka-jacket, lookout lang yan. Ito kasama ditong bata na to. Kasama nila yan. Baka yan pang maging career palabas. O, tinan mo. Nandyan yung complainant. Pwede nyo po ito imbitahan sa inyong security office paano ito i-handle. Dapat alam nyo ito i-handle itong ganitong cases. Mga ka-5-9, lalo na sa mga detachment commander, mga OIC, mga shift in charge. Dapat alam nyo i-handle ito. Ito, bibigyan ko kayo ng basic para ma-idea kayo kung paano ito i-handle. So, kung nahuli nyo na itong pickpocket na ito, siguraduhin nyo na may complainant. Maimbita nyo yung complainant, pati yung pickpocket, plus yung evidence na nakuha. Huwag nyo iwala yung ebidensya. Kasi mapawala lang yung kaso. So, pag naimbitahin na sa inyong security office, ganun din ang gagawin nyo. Pagagawa nyo ng statement, tapos picture taking. Pipicturean nyo pa rin. For documentation yan sa inyong security office o yung detachment. So, diretso tayo sa case filing. So, case filing, ang gagawin ng yung management, kung assign ka sa mga convenience store or mga mall, supermarket,
bibigyan din kayo ng Certificate of Authority na bilang apprehender o arresting officer. Dapat i-encourage nyo itong complainant na ituloy yung kaso. Kasi kadalasan itong mga complainant umuurong sila sa kaso kasi abala nga naman sa kanila. So kailangan mahikayat nyo ito, lalo kapag medyo malaki yung yung involved na pera dito, mga cellphone, mga kagamitan na nasalisihan o nadukutan. Kasama ditong nabudol-budol, pati yung fraud. Kailangan encourage niyo yung complainant na ituloy yung kaso. So ganon ang proseso, ganon din. Pwede mong ipamedical yung yung suspect, at ang alam ko niyan yung expenses yan sagot na ng complainant. Kasi labas na dyan yung inyong detachment o inyong company. Kasi personal yan, belonging ng inyong kliyente. Tayo dyan, kayo na mga security, assist lang kayo dyan. Apprehending officer, kayo yung assist lang dyan. Dapat na magpapatuloy talaga yan ang complainant. Sila yung magpapatuloy ng kaso. So sana dagdag knowledge po ito mga ka-59. Ganon pa rin, magagawa pa rin ng salaysay doon sa police investigator. Bago dalhin sa police investigator, dadaan pa rin sa desk officer for blatter. Pagka nagawa na ng salaysay, i-inquest na, manunumpa na sila doon sa sinumpang salaysay nung complainant at saka yung suspect. Ganon ang proseso. Tapos pag may hearing, labas ka na dyan, sila na ang kumpulinan na po yung mag-a-attend dyan, kasi na-assist na natin sila. Nagawa na natin yung ating tungkulin, yung ating trabaho. Naihatid natin sila sa kulungan. Sila na po ang mag-a-attend ng hearing yan. Kung kailangan na ipatawag tayo, walang problema, si management magbibigay din ng pa rin yan, ng authorization na umatin ka ng